Maagang nagising si Lirien Valeza sa maliit nilang inuupahang silid sa San Isidro, gaya ng nakasanayan niya sa loob ng maraming taon. Hindi pa sumisikat ng tuluyan ng araw, pero gising na siya, nakaupo sa gilid ng lumang papag habang tinitignan ng kisaming may mga bakbak na pintura. Sa tabi niya, mahimbing pang natutulog ang nakababatang kapatid niyang si Miko, yakap ang lumang unan na halos wala ng bulak. Sa isang sulok, naroon ang ina nilang si Isabel, payat at maputla, nakahiga habang hinihingal ng bahagya sa bawat paghinga. Tahimik na tumayo si Lirien at marahang inayos ang kumot ng ina. "Ma, gigising na po kayo mamaya para sa gamot nyo," pabulong niyang sabi kahit hindi pa ito tuluyang dilat. Dahan-dahang iminulat ni Isabel ang mga mata at pinilit ngumiti. "Anak, maaga ka na naman. Hindi ka ba napapagod?" Ngumiti si Lirien kahit mabigat ang pakiramdam niya. "Kapag nagpahinga po ako ng matagal, mas lalo tayong walang kakain." Iyon ang totoo nilang buhay. Isang mahabang pagsasanay sa pagtitiis. Matagal nang wala ang tunay na ama ni Lirien at ang pumalit na si Rufino, ang kanyang amain, ay hindi naging sandigan, kundi panibagong pabigat. Sa umpisa, umasa si Isabel na may magbabago. Pero habang tumatagal, lalo lamang nalulong si Rufino sa sabong, alak at pangungutang. Minsan, umuuwi itong lasing at nanginginhi ng pera kay Lirien na alam namang galing sa pagod at pagpupuyat. Kaya si Lirien, kahit dati kilala sa paaralan bilang isa sa pinakamahuhusay, ay napilitang huminto sa pag-aaral noong koleryo. Hindi dahil tamad siya, hindi dahil sumuko siya, kundi dahil may kailangang pumalit sa mga responsibilidad na iniwan ng mga lalaking dapat sana'y nag-aalaga sa kanilang pamilya. Sa umagang iyon, habang nagsasaing siya ng kaunting bigas at hinahati ang natitirang tuyo para sa almusal nilang tatlo, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Rufino na amoy alak kahit bagong araw pa lamang. "May pera ka ba diyan?" tanong nito agad, hindi man lang tumingin kay Isabel. Hindi sumagot si Lirien. Sanay na siyang huwag magsalita agad kapag ganun ang tono ng amain niya. "Lirien, kinakausap kita," dagdag ni Rufino, saka binatukan ng tinto. "May pinagkakautangan ako sa kanto." Tumuwid si Lirien at humarap dito. "Wala na po. Pinambili ko na po ng gamot ni Makahaton." "Gamot na naman. Lagi na lang gamot," singhal ni Rufino. "Aanhin mo ang gamot kung wala naman tayong pambayad sa utang." Napaubo si Isabel sa higaan. "Tama na, Rufino. Maaga pa." Ngunit hindi na hinintay ni Lirien ang susunod na sasabihin nito. Dinampot niya ang lumang bag at inabot ang baon na binalot niya sa diaryo. "Ma, iinom po kayo ng gamot pagkatapos kumain. Miko, paggising mo, tulungan mo si Ma. Huwag kang malilate sa school." Nagising si Miko at napaupo. "Ate, may baon ba ako mamaya?" Sandaling natigilan si Lirien. Pagkatapos, ay ngumiti siya kahit may kurot sa dibdib. "Meron, magtiis ka lang muna sa tinapay. Sa susunod, mas maayos na." Iyon lagi ang pangako niya. Sa susunod, sa susunod. Kahit madalas, hindi niya rin alam kung kailan darating ang susunod na iyon. Sa mga nakaraang taon, kung ano-anong trabaho na ang pinasok ni Lirien. Naging tagalista siya sa maliit na hardware kung saan siya pinapauwi ng gabi na pero kulang pa rin ang sasahod. Naging tindera siya sa palengke ng murang damit, natutong ngumiti sa customers kahit gutom. Naging taga-encode siya sa isang munisipal na opisina tuwing may project-based hiring kung saan naranasan niyang masabihan ng, "Ang bilis mong mag-type, hiha, sayang at wala kaming permanenteng slot." Naging tagapuno rin siya ng forms sa remittance center para sa mga hindi marunong magsulat ng maayos. Lahat iyon pinasok niya hindi para mangarap ng malaki, kundi para maitawid ang bawat araw. Sa kabila ng lahat, may iisang bagay na hindi nagbago kay Lirien, ang pagiging maingat, masinop at marangal sa kanyang trabaho. Kahit anong liit ng sahod, hindi siya nangnakaw. Kahit anong babang tingin ng iba, hindi siya pumatol sa pang-iinsulto. At kahit ilang beses siyang pinanghinaan ng loob, hindi niya tuluyang pinatay ang pag-asa na balang araw may pinturing bubukas para sa kanya.
Ang pintong iyon ay nagsimulang bumukas sa isang hapon nang nagkita silang muli ng dati niyang propesor sa bookkeeping at business writing na si Mrs. Heloisa Natividad. Nagkataon lamang iyon. Galing si Lirien sa isang maliit na typing job nang madaanan niya ang isang lumang cafe malapit sa terminal. Nakita niya roon ang isang eleganteng babaeng nakasalamin, may maayos na postura at pamilyar na boses. "Lirien!" Napalingon siya. Nanlaki ang mga mata niya. "Ma'am Heloisa?" Tumayo ang propesora at agad siyang niyakap. "Tios ko, ikaw nga. Ang tagal na. Bakit hindi mo tinuloy ang pag-aaral? Ikaw pa naman ang isa sa pinakamagaling sa batch." Bahagyang yumuko si Lirien. "Kinailangan ko sa bahay, ma'am. Nagkasakit si mama. Tapos, wala pong ibang aasahan." Tinitigan siya ni Mrs. Heloisa ng matagal. Waring binabasa ang lahat ng pagod na hindi na kailangang sabihin pa. "May trabaho ka ba ngayon?" "Pa-extra-extra lang po, kung saan may bakante." "Hindi pwede ang kung saan-saan para sa'yo," sabi ng propesora. Pirmado ang tinig. "May kakilala ako sa Maynila, malaking kumpanya. Kailangan nila ng junior documentation staff. Hindi ko ipinapangako na madali, pero alam kong kaya mo." Parang natigilan ng paligid ni Lirien. Maynila, malaking kumpanya. Mga salitang dati naririnig lamang niya sa kwento ng iba. "Ma'am, baka po hindi ako bagay sa ganun." "Nako, yan ang problema sa mga tulad mong mahusay." Malumanay pero talim na sabi ni Mrs. Heloisa. "Palagi ninyong minamaliit ang sarili ninyo. Maghanda ka, aayusin ko ang referral mo." Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Lirien. Magkahalong takot at pananabik ang bumalot sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lungsod o ang mga taong masanay sa marangyang buhay. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kumatok na posibilidad sa pinto ng buhay niya. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang interview, exam at ilang araw ng halos hindi paghinga sa kaba, natanggap siya sa Venturo Holdings bilang Probationary Documentation Assistant. Noong unang araw niya sa Maynila, parang lumiit siya sa laki ng gusali. Matayog ang salamin ng opisina, makinang ang sahig, at bawat dumadaan ay tila sanay sa aircon, high heels at mamahaling pabango. Naramdaman ni Lirien ang gaspang ng tela ng suot niyang blouse. Maayos naman, plansyado, pero halatang ilang ulit ng nagamit. Sa labi pa lamang, sinalubong siya ng isang babaeng tuwid na tuwid ang postura at maingat magsalita. "Ikaw si Lirian Valeza?" tanong nito. "Opo." "I'm Maita Roldan from HR," sabi nito, sabay abot ng ID lace. "Sumunod ka sa orientation room at pakiayos ang forms mo, may kulang sa government copy." "Pasensya na po, aayusin ko agad." Hindi ngumiti si Maita, ngunit tumanggo ito. "Dapat maingat ka rito, hindi pwede ang bara-bara." Sa orientation room, doon nagsimulang makilala ni Lirien ang mga unang taong magiging bahagi ng araw-araw niyang buhay. Una ay si Pauline Sario, isang accounting staff na madaldal pero magaang kasama. Maputi, kulutang buhok at laging may baong candy sa bag. "Hi, ikaw ba yung bagong documentation assistant?" Bungadagad ni Pauline. "Huwag kang masyadong kabahan, maliban na lang kung mapunta ka sa mga terror. Aba, good luck talaga." Napangiti si Lirien. "Mukhang marami po akong dapat paghandaan." "Marami talaga, pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita kapag kaya ko." Sa koridor naman, nasalubong niya si Kuya Bench, ang janitor na laging nakangiti kahit may hawak na map at timba. "Baguhan ka ba?" tanong nito. "Opo." "Basta tandaan mo, iha," sabi ni Kuya Bench, bahagyang nakangiti. Sa malaking opisina, hindi lahat ng maayos manamit ay maayos ang ugali, at hindi lahat ng mababa ang posisyon, mababa rin ang pagkatao. Natawang mahina si Lirien. "Salamat po." Sa hapon, sa record section, ipinakilala siya kay Nestor Vibar, ang legal assistant na halos hindi tumitingin kung magsalita, laging abala sa mga folders at file tabs. "Nandito ang filing matrix. Basahin mo ng mabuti. Kapag mali ang placement ng papeles dito, domino effect ang sira." "Opo, iingatan ko." Saglit siyang tiningnan ni Nestor, saka muling yumuko sa mga dokumento. "Mabuti, kailangan namin ng maingat." Ngunit kasabay ng ilang maayos na taong nakilala niya, nandoon din ang mga matang mabilis manghusga.
Sa pantry, habang tahimik niyang iniinom ang libreng tubig, napansin niyang may 4 na babaeng nakapabulong na nakatingin sa kanya. Ang isa sa kanila ay may lipstick na matingkad na pula, mahigpit ang ngiti, at halatang sanay na sinusunod ng lahat. Siya ay si Cresa Vinuya, team lead sa Corporate Liaison Unit. Siya ba yung bagong hire? Tanong ni Cresa, hindi man lang ibaba ang tinig. Parang galing probinsya. Bulong ni Daphne Soralta, sabay tingin sa bag ni Lirien. Bag niya palang alam mo nang hindi taga rito. Dagdag ni Jamila ko. Napakagatlabi para pigilan ng tawa. Si Trina Valejos naman ay kunwaring nagkunwaring naaawa. Baka naman gipit lang, pero sana man lang marunong pumili ng susuotin sa corporate office. Narinig iyon ni Lirien. Lahat, bawat salitang parang karayom, pero pinili niyang huwag magsalita. Hindi ito ang unang beses na minata siya dahil sa suot, sa estado o sa pananahimik niya. At alam niyang kung papatol siya agad, siya rin ang magmumukhang mali. Sa halip, binalik niya ang baso sa lagayan at tahimik na lumabas. Kinagabihan, pag-uwi niya sa inuupahang bed space sa Maynila na masikip at halos kasya lang ang kutsyon, tinawagan niya si Isabel gamit ang luma niyang cellphone. "Kumusta po kayo, ma?" "Mabuti naman, anak. Kumain ka na ba?" "Opo." "Maayos ba dyan?" Napatingin si Lirien sa maliit na bintana kung saan tanaw ang likod ng iba pang gusali at sabitan ng sampay ng kapitbahay. "Opo," sagot niya, kahit masikip sa dibdib. "Malaki po ang opisina, marami akong matututunan." Sa kabilang linya narinig niya ang boses ni Miko. "Ate, kailan mo ko dadalawin? Sabi ng teacher ko may contest daw ako sa math." Napangiti siya. "Talaga? Galingan mo. Ipapadala ko yung kailangan mo." "Promise?" "Promise." Pagkababa niya ng tawag, saka lamang niyang hinayaang pumatak ang luha. Hindi dahil gusto na niyang sumuko, kundi dahil ramdam niyang nagsisimula pa lamang ang mas mahirap na laban. Ngunit sa kabila ng tagod, may maliit na apoy pa ring nakasindi sa loob niya. Ang pag-asang baka ang trabahong ito na nga ang magsilbing simula ng pag-angat nila. Hindi niya alam sa kabilang dulo ng parehong lungsod, sa loob ng isang lumang mansyong tahimik at mabigat ang mga anino, nakaupo ang matandang si Don Severino Almasan, tahimik na nakatingin sa isang lumang litrato ng kanyang yumaong anak. Sa tabi niya ay may kahon ng mga lumang papeles, isang kwintas na matagal nang nawawala sa alaala ng pamilya at isang abogado na matagal nang naghahanap ng dugong nawala sa kanila. At habang pinipikit ni Lirien ang kanyang mga mata sa unang gabi ng panibagong yugto ng kanyang buhay, hindi niya alam na may mga puwersang unti-unti nang gumagalaw. Mga lihim mula sa nakaraan, mga matang nagmamasid mula sa itaas, at isang kapalaran na hindi na magtatagal ay dahan-dahang lalapit sa kanya. Sa unang gabi ng pananatili ni Lirien sa kanyang masikip na bed space sa Maynila, halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mga matang mapanuri sa opisina, ang malamig na boses ni Maita Roldan at ang mapaglarong bulungan ni Cresa Vinuya at ng mga kasama nito sa pantry. Ngunit pagsapit ng umaga, gaya ng kanyang nakasanayan sa San Isidro, pinili niyang bumangon ng maaga at isuot muli ang matibay niyang mukha. Hindi siya pumunta sa Venturo Holdings para maghanap ng kaibigan. Pumunta siya roon para kumita, para makapagpadala ng pera, at para maisalba ang pamilya niyang unti-unting nilalamon ng kakulangan. Sa pagsapit niya sa opisina, abala na ang lahat. Mabilis ang galaw ng mga tao, sunod-sunod ang email notifications, at bawat pirma o stamp sa papeles ay tila may katumbas na malaking halaga. Sa record section, nakaupo na si Nestor Vibar, seryoso gaya ng dati, habang inayos ni Lirien ang unang bunto ng mga file na nakatalaga sa kanya. "Basahin mong mabuti ang routing notes. Kapag may maling attachment, sa'yo ibabagsak ang sisi kahit hindi ikaw ang gumawa." "Opo," sagot ni Lirien. "Mag-iingat po ako." At nag-ingat nga siya. Sa mga sumunod na araw, binasa niya ang bawat pangalan, bawat memo code, bawat numerical sequence sa filing system. Nanginginig minsan ang kamay niya sa takot na magkamali, ngunit hindi siya nagpabaya. Gayunman, hindi niya alam na may ibang kamay na tahimik na kumikilos para tiyaking magmukhang mali pa rin siya. Sa ikatlong linggo niya sa trabaho, ipinatawag siya ng supervisor nilang si Arman Celdran sa kanyang kubitulo.
Makinis ang buhok ng lalaki, maayos ang kurbata, at palaging may anyo ng taong sanay mag-utos ng hindi nagtataas ng boses. "Lirien?" sabi nito, sabay tulak ng isang folder sa mesa. "Bakit mali ang sequence ng supplier attachments dito? Na-delay ang routing sa liaison." Napakurap si Lilien. Kinuha niya ang folder at mabilis na sinilip ang laman. Agad niyang napansin na iba ang pagkakasunod kaysa sa inayos niya kagabi. "Sir, hindi po ganito ang inayos ko kahapon." Nagtaas ng kilay si Armand. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig ko pong sabihin, maayos ko po iyong na-file bago ako umuwi. Baka ano?" Putol nito. Malamig na ang tinig. "Baguhan ka palang may dahilan ka na agad?" Nanuyo ang lalamunan ni Lilien. "Pasensya na po, uulitin ko po." "Uulitin mo at siguraduhin mong hindi na mauulit," sabi ni Armand. Hindi pwedeng probinsyana error dito sa Venturo. Bahagyang tumigas ang panga ni Lilien sa narinig, ngulit pinili niyang lunukin iyon. Nang lumabas siya sa cubicle, natanaw niya sa di kalayuan si Cressa na nakasandal sa desk ni Daphne. May bahid ng ngiti sa labi. Hindi man tahasang inamin, ramdam niyang may kamay ang mga ito sa mga pagkakamaling pilit idinidikit sa kanya. At hindi nga siya nagkamali ng hinala. Mula noon, halos araw-araw ay may kakaibang aberya. Nawawalang annex page, napapalitang control number, may memo siyang maayos na na-print, ngunit pagdating sa recipient ay biglang kulang sa huling pahina. Lahat ng ito ay sa kanya ibinabaling. Lahat ng ito ay dahilan para muling maipatawag siya, mapagsabihan o mapahiya sa harap ng iba. Sa pantry naman, may sarili ng ritual ang grupo ni Cressa. Kapag pumapasok si Lilien, humihina sandali ang usapan. Pagkatapos ay muling sisiklab na parang may apoy na gustong ipakita sa kanya. "Uy Lilien," sabi minsan ni Cressa, nakangiti ngunit matalim ang mata. "Pwede bang pakidala nitong boxes sa stockroom? Hindi naman bagay sa amin buhatin, ikaw mukhang sanay." Napatingin si Lilien sa 3 kahon ng bond paper na nakasalansan sa tabi. "Ma'am, may pinapagawa po sa akin si Sir Nestor na routing summary." Ngumiti si Cressa ng mas manipis. "Ay, sumasagot na pala. Teamwork dito ha? O baka namimili ka ng trabaho?" Bago pa siya makasagot, nagsalita si Daphne mula sa tabi. "Hayaan mo na, Cressa. Baka hindi pa sanay sa corporate setting. Baka akala niya kanya-kanyang buhay dito." Tahimik na binuhat ni Lilien ang mga kahon. Hindi dahil tama sila, kundi dahil alam niyang ang bawat pagtutol niya ay maaari lamang gamitin laban sa kanya. Sa stockroom, halos mangalay ang mga braso niya. Ngunit nang makabalik siya sa records, nakangiti si Pauline Sario at lihim na may iniabot sa kanya. Isang pirasong ensaymada at Tetra Pak na gatas. "Hindi ka pa nagla-lunch, no?" bulong ni Pauline. "Okay lang, kaya ko naman," mahina niyang sagot. "Hindi, kainin mo yan, mukha ka nang mahihimatay." Saglit siyang luhapit. "At isa pa, huwag mong hayaang ubusin ka nila. Kitang-kita naman na pinag-iinitan ka." Nabuntong hininga si Lilien. "Ayoko pong gumawa ng gulo." "Hindi ikaw ang gumagawa ng gulo. Sila." Iyon ang isa sa mga unang sandali sa Maynila na may nagsalita para sa kanya walang kapalit. Kaya kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. At sa mga araw na lalo siyang napapagalitan, nandun din si Kuya Benj, ang janitor na tila laging nasa tamang lugar sa tamang oras. Isang beses, nadatnan siya nitong nag-aayos ng mga natapong kopya sa corridor pagkatapos ng aksidenteng mabangga ni Trina ang dala niyang folder. "Huwag mong dibdibin masyado, hiha. Minsan, ang mga taong sanay sa ginhawa, hindi nila matanggap kapag may kagaya mong mas matibay kaysa sa inaakala nila." Napasimit si Lilien kahit pagod. "Hindi ko nga po alam kung matibay pa ako." "Matibay ka, kaya lang tahimik." Sa legal side naman, may mga pagkakataon na si Nestor Vibar ang tahimik na sumasalo sa mga sabit na ipinapasa sa kanya. Nang isang beses, ipadaan ni Armand ang isang draft compliance packet na sadyang kulang ang annex references at ipinasa kay Lilien para ipa-final, napansin agad ni Nestor ang butas bago pa ito makarating sa board review.
Sino ang huling humawak nito? Ako po dapat ang magre-release. Sagot ni Lirien, naninginig. Tinignan ni Nestor ang dokumento, saka umiling. Hindi ka ang nagkukulang dito. May sadyang tinanggal na attachment marker. Napatingin siya rito. Sir, sigurado po kayo? Huwag mo na akong tawaging sir, Nestor na lang. Ipinatong nito ang kulang na annex na nakita sa ilalim ng ibang file. At oo, sigurado ako, hindi lahat ng mali rito ay sayo. Hindi iyon malambing na salita, ngunit para kay Lirien, sapat na iyon upang mabawasan ang bigat sa loob niya. Ngunit habang pilit niyang inilalaban ang sarili sa loob ng opisina, mas tumitindi naman ang digma ang kinakaharap niya sa labas nito. Isang gabi, habang nasa jeep pauwi sa bed space, tumawag si Miko. Hindi nito karaniwang ginagawa iyon kapag alam nitong oras ng biyahe ng ate niya, kaya agad kumabog ang dibdib ni Lirien. Ate, nanginginig ang boses ng dinatilyo. Dinala ulit si Mama sa health center. Sabi ni Aling Nena nahihirapan daw huminga. Nanghina si Lirien. Nasaan si Rufino? Hindi ko alam. Wala siya rito. Pumikit siya sandali at napahawak sa bakal ng jeep. Makinig ka sa akin, Miko. Huwag kang iiyak. Puntahan mo si Aling Nena at sabihin mong padadala ako ng pera bukas ng umaga. Huwag mong pababayaan si Mama. Opo, nanginginig ang susunod nitong salita. Ate, may sinabi rin po ang advisor ko. Kapag hindi raw nabayaran ng balance ko, hindi ako makakasama sa exam next week. Sa sandaling iyon, parang sabay-sabay na bumigat ang buong lungsod sa dibdib ni Lirien. Gamot ng ina, bayarin ni Miko, upang matustusan ang lahat. Ilang beses na siyang nagtipid sa sarili, nilalakad ang ilang bahagi ng pauwi, nilalaktawan ng kainan, tinitipid ang sabon, inuulit ang isang blouse sa ibang araw, basta magkaiba ang cardigan. Ngunit tila mas mabilis pa ring tumakbo ang gastos kaysa sa kinikita niya. Babayaran ko, mariin niyang sabi kahit hindi niya alam kung saan siya kukuha. Hindi ka titigil sa pag-aaral, Miko. Narinig mo? Opo, ate. Pagkababa ng tawag, tahimik na pumatak ang luha niya habang umaandar ang jeep sa gitna ng traffic. Hindi siya humagulgol, hindi siya sanay sa ganoon, ngunit ang tahimik na pagtakas ng luha ang paraan ng katawan niyang sabihin na napapagod na rin siya. Kinabukasan, kahit namumugto ang mata, pumasok pa rin siya. Sa pantry bago mag-alas 12, naglabas siya ng maliit niyang baon, kanin at kaunting tuyo sa lumang lalagyang plastik. Matapos kumain, nagtungo siya sa pantry sink upang banlawan ng lalagyan. Tahimik lamang siya, ngunit sa malas, iyon ang eksaktong esenang hinintay ng grupo ni Kresa. Ano yan? Malakas na sabi ni Kresa habang papasok kasama sina Daphne, Jamila at Trina. Dito ka naguhugas ng pinagkainan mo? Natigilan si Lirien. Opo, sa sink naman po. Sink to, hindi likod bahay. Singit ni Daphne, kunwari nadidiri. Grabe, ang dugyot tignan. Tapos ganyan pa ang baunan, dagdag ni Jamila, nakangiwi. Parang galing construction site. Nagtaasan ng kilay ang ilang ibang empleyadong papasok sana upang magkape. May ilan na natahimik, may ilan na napangiti na parang ayaw masangkot, ngunit gustong manood. Mahinang sabi ni Lirien, nilinis ko naman po, hindi ko naman po babarahan ng... Samagot na si Kresa, sapat ang lakas para marinig ng lahat. Yan ang problema sa mga taong walang breeding, dinadala ang squatter habit sa opisina. Parang sinampal si Lirien sa harap ng maraming tao. Naramdaman niyang uminit ang mukha niya, ngunit nanatili siyang tuwid. Marami na siyang tiniis sa bahay. Marami na siyang nilunok sa buhay. Ngunit ibang klaseng hiya ang ipinapainom sa kanya ng mga salitang iyon. Hiyang may kasamang sadyang pagdurog sa pagkatao. Mula noon, kumalat ang tsismis sa opisina na hindi raw marunong sa office etiquette ang bagong hire. Maging ilang empleyadong dating wala namang pakialam tulad ni Felisa Montojo at Yuri Quintanar ay nagsimulang makisabay sa maliliit na pangaasar. Uy, baka hugasan mo rin sapatos mo dito. Minsang biro ni Yuri nang madaanan siya sa pantry. Baka sa susunod magluto na rito, dagdag ni Felisa. May kasamang tawa. Pinili pa rin ni Lirien na huwag pumatol, ngunit bawat pagtitimpi ay may kapalit sa loob. Unti-unting kinakalawang ang tiwala niya sa sarili.
Lalong bumigat ang mga hakbang niya tuwing papasok sa Venturo Holdings. Ngunit hindi niya kayang umalis. Kailangan niya ang trabaho. Kailangan siya ng pamilya niya. At alam iyon ng mga nananakit sa kanya. Dumating ang gabing tuluyan ng tumawid sa hangganan ng lahat. Katapusan iyon ng buwan at maraming reports ang kailangang tapusin. Maraming empleyado ang nag-uwian na. Ngunit pinaiwan si Lirien dahil may pinadagdag na backlog si Armand. Tahimik ang buong floor. Humuhuni lamang ang aircon at paminsan-minsay maririnig ang lagitik ng keyboard mula sa iilang natitira. Nang mapansin niyang wala na siyang tubig, nagtungo siya sa pantry. Pagbalik niya, sinalubong siya ni Cressa sa may hallway, kasama ang tatlo. "Overtime ka pa pala?" Sabi ni Cressa, tila magaang ang boses. "Sipag mo naman." Hindi sumagot si Lirien. Gusto na lamang niyang matapos ang trabaho at makauwi. "Wait lang," sabi ni Trina. "May gusto kaming ipakita sa'yo." Bago pa siya mahakbang paatras, hinawakan na nina Daphne at Jamila sa magkabilang braso. Nanlaki ang mga mata ni Lirien. "Ano pong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako." "Shh!" bulong ni Cressa. "Lesson lang para matuto kang lumugar." Mabilis siyang kinaladkad ng mga ito papunta sa women's comfort room sa dulo ng floor. Pilit siyang pumalag, ngunit pagod na ang katawan niya mula sa buong araw na trabaho. Itinulak siya sa loob at bago pa siya makasigaw ng malakas, itinulak siya ni Trina pababa sa isang cubicle. "Akala mo kaya mong makisabay sa amin?" Gigil na sabi ni Daphne. "Hindi ka bagay dito." Dugtong ni Jamila. Ilang segundo ang lumipas na tila nagdilim ang lahat. Narinig ni Lirien ang matinis na tawa ni Cressa, kasunod ang marahas na paghila sa buhok niya. Pilit niyang nilalabanan, ngunit apat ang kalaban niya. "Patingin nga kung gaano katibay ang probinsyana." Malamig na sabi ni Cressa. At sa susunod na sandali, minudmod ang mukha ni Lirien sa inidoro. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang tubig, ang amoy, ang pagkasuklam, ang pagsabog ng hiya at takot, parang sabay-sabay siyang nilunod ng lahat ng iyon. Sumisigaw siya, pumapalag, umiiyak, ngunit mas malakas ang mga kamay na humahawak sa kanya. Binasa nila ang blouse niya, winasak ang natitirang dignidad niyang pilit niyang ipinagtatanggol sa loob ng mga nakaraang linggo. Saka siya itinulak pabagsak sa basang sahig ng comfort room. "Diyan ka bagay," sabi ni Cressa, hinihingal ngunit nakangisi. Sa kubeta, nagtawanan ng apat bago tuluyang lumabas. Iniwan siyang naninginig, basa at nakayuko sa sahig. Makalipas ang ilang minuto, sa labas ng comfort room, tahimik na kumikislap ang CCTV camera sa hallway. Walang emosyon, ngunit nakuhanan ng pagpasok ng apat ang pagkaladkad kay Lirien at ang pagmamadali nilang lumabas. Gayunman, sa kabilang dulo ng floor, sa security review monitor, isang tawag lamang mula kay Armand Saldran ang naging sapat upang mapatigil ang agarang pagre-report ng gwardya. "Hayaan mo na muna yan," marining sabi ni Armand sa telepono. "Minor office conflict lang. Ako na ang bahala rito." Sa loob ng comfort room, mag-isa si Lirien, nakasandal sa malamig na pader, yakap ang sarili. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Maynila, ramdam niyang hindi lang trabaho ang gustong agawin sa kanya ng mga taong ito, pati ang natitira niyang pagtingin sa sarili bilang tao. Nakasandal si Lirien sa malamig na pader ng comfort room, yakap ang sarili. Habang ang basang tela ng blouse niya ay dumikit sa balat niyang nanginginig sa hiya at lamig. Ilang minuto siyang hindi halos makagalaw. Hindi niya alam kung mas mabigat ba ang amoy ng maruming tubig na dumampi sa kanya o ang pakiramdam na parang wala na siyang natitirang dignidad. Sa daming pinagdaanan niya sa buhay, gutong, utang, pang-aabuso ng among ipim at pagod na halos sumira sa pangarap niya. Iba ang sakit ng gabing iyon. Dahil sa unang pagkakataon, hindi lamang kahirapan ang kalaban niya. May mga taong sadyang piniling yurakin siya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Pinilit niyang tumayo, nanginginig ang tiyerda niya, at nang nakita niya ang sarili sa salamin, gusot ang buhok, kumalat ang tubig sa leeg at piksi. Pula ang mga mata.
Nahawak siya sa lababo. Gusto niyang umiyak ng malakas, gusto niyang sumigaw. Pero ang tanging lumabas sa kanya ay mabigat na hinga na parang unti-unting nauupos lang. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. May tao pa ba dyan? Boses iyon ni Kuya Benj. Hindi agad nakasagot si Lirien. Nang muling kumatok si Kuya Benj, saka siya nakapagsalita, halos pabulong. Ako po. Dali-daling pumasok ang matandang janitor nang marinig ang boses niya. Pagkakita pa lamang sa ayos ni Lirien ay agad na nagbago ang mukha nito. Mula sa karaniwang maamong ngiti, naging mabigat at puno ng pag-aalala. Diyos ko, iya. Mahina nitong sabi. Anong ginawa sa'yo? Hindi na napigilan ni Lirien. Bumigay ang matagal niyang pagpipigil at tuluyang pumatak ang luha. Hindi pa rin siya humagulgol, pero ang tahimik niyang pag-iyak ay mas masakit tingnan. Mabilis na hinubad ni Kuya Benj ang ekstrang utility jacket na dala nito at ibinalot sa kanya. Halika, huwag kang mananatili rito. Kuya Benj, naninginig ang boses ni Lirien. Huwag niyo pong sabihin sa iba, ayoko po ng gulo. Saglit itong napatitig sa kanya. Tila hindi makapaniwalang sa kalagayan niya ay iniisip pa rin niya ang katahimikan ng iba kaysa sa sarili niyang sakit. Hiha, may mga pagkakataong ang pananahimik ay hindi nakabaitan. Pagpapaubaya na iyon sa maling tao. Ngunit hindi na muna ito nakipagtalo. Dahan-dahan niya si Lirien na inilabas sa comfort room at pinadaan sa service corridor upang hindi na makita ng ibang empleyado. Dinala niya ito sa maliit na klinik sa ibabang palapag kung saan naroon ang nurse na si Rica Palomar. Tahimik ngulit sanay sa mga empleyadong tinatamaan ng stress, pagkahilo at kung ano-ano pang tinatago sa likod ng corporate smiles. Pagkakita kay Lirien, agad kumilo si Rica. Anong nangyari? Madulas daw sa CR. Mabilis na sagot ni Kuya Benj, ngulit ang tingin nito kay Rica ay nagsasabing mas malalim ang totoo. Hindi nagpumilit si Rica na magtanong agad. Inabutan niya si Lirien ng tuwalya, pinaupo at binigyan ng maligamgam na tubig. Huminga ka muna, mahinahon nitong sabi. Isa-isa lang. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din si Pauline Sario. Hingal na hingal pa na tila nagmamadaling bumaba. Benj, totoo ba? Natigilan siya pagpasok sa klinik nang makita si Lirien. Grabe, Lirien! Napayuko si Lirien. Tila ayaw makita ang awa sa mukha ng kaibigan. Ngulit lumapit si Pauline at marahang humawak sa balikat niya. Hindi mo kasalanan to at hindi ito dapat palampasin. Nanginginig ang labi ni Lirien. Wala akong laban sa kanila. Kapag nagsumbong ako lang ang lalabas na manggugulo. Si Arman pa ang supervisor. Siya rin ang kakampi nila. Tahimik na nagkatinginan sina Pauline at Kuya Benj. Pareho nilang alam na tama ang takot niya. Sa kumpanyang tulad ng Ventura Holdings, ang isang baguhang probationary employee na galing sa hirap ay madaling palitan, madaling patahimikin at madaling palabasing problema. Ngulit, hindi lahat sa gusaling iyon ay sunod-sunuran. Makaraan ng ilang minuto, dumating si Nestor Vivar sa klinik. Hindi karaniwang bumababa roon at sa simpleng bilis ng hakbang niya, ay halatang may nagsabi rito ng nangyari. Lirien, tawag niya. Ngulit nang makita niya ang itsura nito, tumigil siya. Madalang magpakita ng emosyon si Nestor. Ngulit sa mga sandaling iyon, lumitaw sa mukha niya ang matigas na galit na pilit niyang kinokontrol. Sinong gumawa nito? Diretsong tanong. Hindi agad sumagot si Lirien. Alam nating lahat kung sino. Siniit ni Pauline. Mahina pero mariin. Uminting ang panga ni Nestor. Hindi pwedeng walang record ito. Dahan-dahang umiling si Lirien. Ayoko pong magreklamo muna. Hindi pa po. Hindi ko pa kaya. Natahimik ang lahat. Sa halip na pilitin siya, ibinaba ni Nestor ang boses. Sige, hindi kita pipilitin na yung gabi. Pero tandaan mo ito, Lirien. Hindi ibig sabihin na tahimik ka ay walang nangyari. May mga bagay na kahit ayaw mong habulin, kusang babalik. Hindi iyon pangako, hindi rin aliw. Ngunit sa bibig ni Nestor, parang mas totoo iyon kaysa sa anumang malalaking salita na maaaring sabihin ng iba. Nang gabing iyon, hindi na pinabalik si Lirien sa floor. Tinulungan siya ni Pauline na makauwi sa bed space.
At si Kuya Benj naman ang nag-abot ng konting pamasahe dahil naiwan niya ang iba pang gamit sa desk. Sa biyahe, hindi umiimik si Lirien. Nakatingin lamang siya sa bintana ng jeep, sa mga ilaw ng Manila na para bang pag-aari ng ibang tao, ng mga taong hindi kailangang magtiis, hindi kailangang mapahiya, para lamang manatiling nakatayo. Pagsapit sa bed space, saka lamang bumagsak ang bigat ng lahat. Nanginginig niyang tinawag si Miko. "Ate!" Agad na sagot ng kapatid. "Okay ka lang ba?" Pinilit niyang patatagin ang boses. "Oo, pagod lang. Kumusta si Mama?" Humupa na raw ang hingal niya, pero sabi ni Aling Nena, kailangan na raw talagang madala sa mas maayos na ospital kapag lumala ulit. Pumikit si Lirian. Isa na namang dagdag na alalahanin. Ngunit sa gabing iyon, kahit napakabigat, hindi niya sinabi kay Miko ang nangyari. Hindi niya kayang idagdag pa iyon sa mga balikat ng kapatid niyang bata pa, ngunit maaga nang natutunang mag-alala. Kinabukasan, namamaga ang mata niya ngunit pumasok pa rin siya. Wala nang malinaw na salita mula sa grupo ni Cresa, ngunit iba ang naging anyo ng kanilang pang-aapi. Mas tahimik, mas mapanlait, mas mapagmasid. Tumingin lamang si Cresa sa kanya mula sa desk, saka nginitian siya ng manipis, na para bang sinasabing, "Alam mong kaya naming ulitin." Hindi na niya nilingon. Sa parehong araw, may ipinagawa kay Nestor ang Legal Department, isang lumang archive request mula sa Central Record Storage. Karaniwan, simpleng retrieval lamang iyon ng historical corporate documents. Ngunit dahil abala ang senior staff, si Nestor ang inutusan na pumunta mismo sa lumang file room sa Annex Gloding, isang bahaging bihira ng puntahan at amoy alikabok at lumang papel. Kasama niya roon si Dovin Habrero mula IT na nagche-check din ng lumang digital inventory tags na hindi na-update sa sistema. Bakit ba kasi hindi nila ito gawing maayos na database? Reklamo ni Dovin habang pinupunasan ng salamin. Parang museum. Dahil sa malalaking kumpanya, tuyong sagot ni Nestor, mas matagal minsan mabago ang sistema kaysa mapalitan ng tao. Isa-isang binuksan nila ang mga kahon ng lumang files. Karamihan ay pawang expired contracts, lumang lease documents at board resolutions mula pa sa nakaraang mga dekada. Ngunit sa isang sulok ng estante, may isang kahong hindi tugma sa karaniwang coding ng archive. Wala itong updated barcode at halos kupas na ang nakadikit na label. Private Family Hold, SA. Hindi ito kasama sa request list, sabi ni Dovin, ngunit may kung anong nagtulak kay Nestor upang buksan iyon. Pag-angat niya ng tikip, bumungad ang ilang lumang retrato, notarized documents, isang velvet pouch, at isang makapal na brown envelope na tila matagal nang hindi nagagalaw. Dahan-dahan niya iyong inilapag sa mesa. Sa pinakaitaas ay isang lumang retrato ng isang dalagang may banayad na ngiti, kahawig ng kung sinong pamilyar, ngunit hindi agad niyang mawari. Sa tabi nito ay isang kopya ng birth record ng babaeng nakapangalan bilang Sabel Valeza, nakasaad ang maiden surname bago ito tuluyang nabura sa sumunod na mga taon. May kalakip ding liham na pirmado ng isang dating family retainer at may banggit sa hindi pagkilala ng pamilya at pagkakawalay ng bata dahil sa iskandalo. Unti-unting nanlamig ang mga daliri ni Nestor habang binabasa iyon. "Anong meron?" tanong ni Dovin lumalapit. Hindi agad sumagot si Nestor. Binuksan niya ang velvet pouch. Sa loob ay isang lumang kwentas. Simple, ngunit halatang mamahalin. May kakaibang disenyo ng titik na A, kapareho ng crest na ginagamit sa ilang confidential seals ng Almazan Family Holdings. Kasunod noon ay isang draft testament note mula sa matandang si Don Severino Almazan, may ilang bahagi mang kupas, ngunit malinaw ang diwa. May isang dugong nawala sa pamilya, anak ng kanyang yumaong anak sa unang relasyon na dapat mahanap at maitagtanggol baban sa mga aagaw ng ari-arian. Tumigil si Nestor. Sa isip niya ay nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga bagay na dati hiwa-hiwalay lamang. Ang pangalan ng Sabel, ang mukha sa lumang retrato, ang pamilyar na tindig, ang hugis ng mata, at higit sa lahat, ang apelyidong Valeza na dala ngayon ni Lirien. "Hindi maaari," mahinang nasabi ni Nestor. "Ano?" tanong ni Dovin.
Isinara ni Nestor ang kahon, ngulit hindi niya naitago ang bigat sa mukha niya. Kailangan itong makita ni Attorney Isandro Mijares. Si Attorney Isandro ay isa sa mga pinakamatagal ng legal counsel na personal na pinagkakatiwalaan ni Don Severino. Hindi siya kagaya ng ibang abogadong puro porma at pakitang gilisa. Tahimik, matalim, at kilala sa loob ng kumpanya bilang taong hindi nagsasayang ng salita kapag seryoso ang usapan. Nang gabing iyon, sa isang pribadong conference room na hindi ginagamit ng karaniwang empleyado, inilahad ni Nestor sa Attorney Isandro ang laman ng kahon. Tahimik nang binasa ng abogado ang mga dokumento, isa-isa, sa kanya ibaba ang salamin sa ilong. Saan mo ito nakuha? Sa lumang archive annex. Hindi ito nakalog ng maayos sa kasalukuyang inventory. Matagal na natahimik si Attorney Isandro. Pagkatapos ay tumingin ito sa lumang retrato, saka sa birth record, saka muling sa testament note. Matagal na itong hinahanap ni Don Severino. Mahina niyang sabi. Akala namin, nawalan na kami ng lead. Sa tingin niyo po, nagsimulang tanong ni Nestor. Tingin ko, putol ni Attorney Isandro, hindi aksidenteng nawala ang kahong ito sa system. May taong gustong ibaon ito. Bumigat ang hangin sa silid. Sa puntong iyon, pareho na nilang nauunawaan ang ibig sabihin. Kung tama ang mga dokumento, si Isabel, ang inang may sakit ni Lirien, ay hindi lamang basta babaeng galing sa hirap. May dugong konektado ito sa mismong pamilyang may malaking hawak sa imperyo ng Almazan. At kung si Isabel ang matagal nang nawawalang apo sa linya ng dugo, si Lirien, siya ang susunod na nasa linya. Tahimik na sabi ni Nestor. Ngulit kasabay ng paglitaw ng katotohanan, may isa pang aninong gumalaw sa likod nito. Sa kabilang wing ng gusali, sa opisina ni Leandro Almazan, ang ambisyosong pamangkin sa negosyo na matagal nang naghihintay ng pagkakataong mapalapit sa tuktok, nakatanggap ito ng balitang may lumang family documents na muling lumitaw sa legal side. Hindi pa kumpleto ang detalye, ngulit sapat na ang bulong upang kumunot ang noo niya. Anong klasing dokumento? Tanong niya sa kausap sa telepono. Hindi pa raw malinaw, sir, pero si Nestor Vibar at si Attorney Mijares ang tumitingin. Umigting ang hawak ni Leandro sa baso. Matagal na niyang tinitingnan ang sarili bilang natural na tagapagmana ng impluensya sa loob ng kumpanya, lalo na habang humihina si Don Severino. Kung may bagong pangalan na biglang lilitaw, lalong-lalo na kung lehitimo sa dugo, banta iyon sa lahat ng matagal na niyang naiayos. Alamin mo kung ano yon, at kung may files na kailangang mawala, siguraduhin mong hindi na makakaabot sa kung kanino man. Samantala, wala pang kaalam-alam si Lirien sa unos na nagsisimula ng umikot sa paligid niya. Pumasok siya kinabukasan, dala pa rin ang sugat ng nakaraang gabi. Ngunit may pilit na tikas sa tayong parang sinasabing hindi pa siya tapos. Hindi niya napansin ang kakaibang mga tingin sa legal floor. Hindi niya alam na may mga lumang papel nang naglalakbay sa pagitan ng mga taong mas makapangyarihan kaysa sa akala niya. Pagsapit ng hapon, nilapitan siya ni Nestor sa record section. Lirien, sabi nito, mas mabigat ang tono kaysa karaniwan. Pagkatapos ng shift mo, huwag ka munang umuwi. May kailangan kang puntahan. Napatingin siya rito, naguguluhan. May mali na naman po ba sa trabaho ko? Wala, at hindi ito tungkol sa reports. Kung ganun po, ano? Saglit siyang tinignan ni Nestor, tila pinipiling mabuti ang sasabihin. Ngulit sa huli, iisa lamang ang lumabas. May gustong makipagkita sa'yo. Isang taong matagal ka nang hindi kilala, pero matagal ka nang hinahanap. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Lirien ang mga salitang iyon ni Nestor habang tinatapos niya ang huling encoding task sa record section. Hindi siya makapag-focus ng maayos. Sa bawat tunog ng keyboard, sa bawat papel na inilalapag sa mesa, tila mas lalong bumibigat ang kaba sa dibdib niya. Pagod pa ang katawan niya mula sa nangyari sa comfort room noong nakaraang gabi, at kahit pilit niyang itinuwid ang likod at inayos ang pagkaupo,
May nananatiling panginginig sa loob niya na hindi dala ng lamig ng aircon, kundi ng hiya at takot na hindi pa tuluyang humuhupa. Nang matapos ang shift, hindi na siya dumaan sa pantry, hindi na rin siya tumingin sa direksyon ng cubicle ni Cressa at Faye. Tahimik siyang lumapit kay Nestor na noon ay nakatayo na sa gilid ng hallway, may hawak na envelope at tila iniiwasan ding makatawag ng pansin. "Handa ka na?" tanong nito. Hindi sigurado si Lirien kung paano sasagot. "Hindi ko po alam kung para saan ito." "Hindi mo kailangang malaman lahat agad, pero kailangan mong sumama at mas mabuti kung hindi ito mapapansin ng iba." Mula sa di kalayuan, napansin ni Lirien si Cressa na tila may kinakausap sa telepono. Ngunit nang mapatingin ito sa direksyon nila, ay agad dimitong nagkunwaring abala. Hindi na nagdalawang isip si Lirien. Sumunod siya kay Nestor palabas ng gusali, sa gilid ng parking area kung saan naghihintay ang isang maitim na sasakyan. Nasa tabi nito ang isang lalaking nasa 50 taon pataas. Tuwid ang tindig, maayos ang barong sa ilalim ng coat at may mata ng taong sanay magmasid bago magsalita. "Lirien," sabi ni Nestor, bahagyang tumatabi. Ito si Attorney Isandro Mijares. Bahagyang yumuko si Lirien, otomatikong nagpakita ng paggalang. "Magandang gabi po." Hindi ngumiti agad ang abogado, ngunit magaan ang tono nito. "Magandang gabi rin. Huwag kang kabahan. Walang masamang mangyayari sa'yo ngayong gabi." Hindi iyon sapat para mabawasan ang kaba niya, pero sumakay siya sa sasakyan nang buksan niyon ni Nestor. Habang binabagtas nila ang mas tahimik na bahagi ng lungsod, mas lalong lumalalim ang pakiramdam ni Lirien na tila papasok siya sa mundong hindi talaga para sa kanya. Dumaan sila sa malalawak na kalsada, sa matataas na pader ng mga subdivisyon hanggang sa huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang mansyon na hindi kailangang magpakitang yaman para maramdamang napakayaman. Mabigat ang bakal na gate, malawak ang bakuran at tahimik ang buong paligid na parabang pati hangin ay sanay sa disiplina. Pagpasok nila sa loob, mas lalong nanikip ang dibdib ni Lirien, ang sahig na makintab, ang malalaking painting sa dingding, ang mabibigat na kortina, ang amoy ng lumang kahoy at mamahaling kasaysayan. Lahat iyon ay salungat sa nakasanayan niyang makipot na inuupahan at simpleng pamumuhay. Gusto niyang mag-ingat sa bawat hakbang na parabang baka masira niya ang anumang mahahawakan niya. Sa dulo ng malawak na receiving room, naroon ang isang matandang lalaki na nakaupo sa mataas na sandalan. Payat ito, halatang tumatanda na ang katawan, ngulit buo pa rin ang tindig ng mukha at mabigat ang presensya. Katabi nito ang isang tungkod at sa maliit na mesa sa gilid ay may isang lumang frame ng litrato. Huminto si Attorney Isandro. "Don Severino, narito na po siya." Dahan-dahang itinaas ng matanda ang tingin. Hindi maipaliwanag ni Lirien ang unang pakiramdam niya. Hindi iyon simpleng iya lamang o kaba. Para iyong kakaibang hila ng tadhana. Isang sandaling hindi pa man nagsasalita ang matanda, pero pakiramdam niya ay may malaking bagay nang babaliktad sa buhay niya. "Lumapit ka, iha," sabi ni Don Severino, paos ngunit matatag ang boses. Dahan-dahang lumapit si Lirien. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umupo, yumuko, o manatiling nakatayo lamang, ngunit ang matanda na rin ang nagturo sa upuang nasa tapat niya. "Umupo ka, hindi kita ipinatawag dito para takutin." Umupo siya, maingat at halos hindi dumiidiin ang likod sa sandalan. Matagal siyang tinitigan ni Don Severino. Hindi bastos, hindi mapanuri sa masamang paraan. Bagkus, parang may hinahanap ito sa bawat linya ng mukha niya. Pagkaraan, hinawakan nito ang lumang frame sa tabi at iniabot iyon kay Attorney Isandro, na siya namang naglapit nito kay Lirien. "Kilala mo ba siya?" tanong ng matanda. Tinignan ni Lirien ang litrato. Isang babaeng bata pa, mahinhinang ngiti, may maamong mata. Sa unang tingin ay hindi niya nakilala, ngunit nang masdan niya ang mabuti, parang may pamilyar sa hugis ng pisngi, sa mata, sa kislap ng lungkot sa larawan. Parang humina ang boses niya.
Parang kamukha po ni Mama noong bata pa. Tahimik na napapikit si Don Severino na para bang may matagal ng sugat na muling sumagi. Iyan ang anak ko, sabi nito, paos ngunit matatag ang boses. At matagal naming hinanap ang dugo niya. Hindi agad niya naunawaan ang kabuuan ng ibig nitong sabihin. Napatingin siya kay Nestor na nakatayo lamang sa gilid, seryoso at tahimik. Pagkatapos, kay Attorney Isandro na dahan-dahang nagbukas ng envelope na dala nito at inilabas ang ilang dokumento, lumang birth records, notarized certifications at kopya ng family notes na nakita sa archive. Lirien, maingat na sabi ng abogado, ang ina mong si Isabel ay hindi lamang simpleng babae na nagmula sa hirap. Ang mga papeles na matagal nang nawala at kamakailan lamang ay muling nakita ay tumuturo sa iisang bagay. Si Isabel ang anak sa unang relasyon ng yumaong anak ni Don Severino. Madaling sabi, dugo siya ng pamilyang Almazan. Para bang biglang humina ang tunog ng lahat sa paligid. Napatingin si Lirien sa mga papeles, saka kay Don Severino, saka muling sa litrato. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi po maaari, bulong niya. Nagkakamali po kayo. Kami po, mahirap lang kami. Wala po kaming... Ang kahirapan ay hindi batayan ng dugo, mariing putol ni Don Severino. At hindi rin nito binubura ang katotohanan. Nanginig ang mga daliri ni Lirien. Pero bakit po? Bakit ngayon lang? Bakit wala pong nakakaalam? Sumagot si Attorney Isandro. Maraming nangyari noon. May pagtanggi. May iskandalong gustong ibaon. May mga taong piniling ilayo ang bata sa pamilya para hindi na muling ungkatin ang nakaraan. At sa pagdaan ng panahon, may mahahalagang dokumentong nawala sa sistema. Hindi namin alam kung aksidente o sinadya. Pero ngayon, sapat ang mga lumabas na ebidensya para muling mabuo ang linya. Napayuko si Lirien. Pakiramdam niya ay hindi niya kaya ang bigat ng mga salitang iyon. Siya, na ilang araw pa lang ang nakaraan ay minudmud sa inidoro at tiningnang walang halaga, ngayon ay pinapaunawa na may dugo siyang konektado sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilyang nakaugnay sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Mahina niyang sabi. Hindi ko po maintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ngayong gabi, sagot ni Don Severino. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Ikaw ang apo ng dugong matagal nang nawala sa amin. At dahil pumanaw ng walang anak ang ibang direktang linya, ikaw ngayon ang isa sa pangunahing lehitimong tagapagmana. Nag-init ang mga mata ni Lirien, pero hindi iyon luha ng saya. Halo-halo, gulat, takot, pangamba at galit sa tadhana na tila ngayon lang nagpasyang magsalita pagkatapos niyang pagdaanan ang napakaraming panghahamak. Tagapagmana? Bulong niya, halos mapatawa sa kawanan ng paniniwala. Ako po, samantalang kahapon lang, ni hindi nila ako tinuring na tao. Hindi nakaligtas kay Don Severino ang bigat ng linyang iyon. Bahagya itong nagbago ng tingin. May nangyari ba sa iyo sa kumpanya? Mabilis na tumingin si Lirien kay Nestor. Para siyang batang biglang nahuling nagtatagong sugat. Ngunit sa gabing iyon, sa harap ng mga taong sa unang pagkakataon ay hindi siya tinitingnang bilang pasanin, unti-unting nabitawan niya ang bigat na pilit niyang kinukubli. Hindi man detalyado, inamin niya ang pang-aapi, ang mga sinasadyang error sa files, ang mga utos na wala sa sakop niya, ang pagtawag sa kanya ng walang breathing. At sa huli, ang gabing hinila siya sa comfort room at minudmud sa inidoro. Habang nagsasalita siya, lalong bumibigat ang mukha ni Don Severino. Si Attorney Isandro ay tahimik na nakikinig, ngunit halatang bawat detalye ay tumatatak. Si Nestor naman ay hindi nagsalita ni isang beses. Sapat na ang pagkakaupo nito, tuwid at madiin upang ipakitang hindi niya kinalimutan ang nangyari. Mga hayop, mahina ngunit mariing sabi ni Don Severino nang matapos si Lirien. Hindi po ako handang lumaban, agad na sabi ni Lirien. Halos natatakot sa sariling narinig. Hindi ko po kaya ang gulo. Kailangan ko po ng trabaho. Kailangan ko pong mabuhay ang pamilya ko. At doon,
Sa unang pagkakataon, hindi kapangyarihan ang iniharap sa kanya ni Don Severino, kundi pag-unawa. Kaya nga hindi kita dadalhin agad sa gitna ng apoy, sabi ng matanda. Hindi kita ipapaharap sa kanilang hilaw. Kung lihitimo kang haharap sa mundong iyan, kailangan mong matuto, hindi lang ng katotohanan ng dugo mo, kundi ng bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Napatingin siya rito. Mula ngayon, kailangang maging maingat tayo. Hindi lahat matutuwa sa balitang ito. May mga taong matagal nang may inaasahang pwesto at impluensya sa loob ng kumpanya. Kapag nalaman nilang may lumitaw na lehitimong tagapagmana, gagalaw sila. Parang sumagi agad sa isip ni Lirien ang malamig na mga mata ni Cresa, ang mapagkunwaring tono ni Armand, at ang hindi pa niya nakikilalang mga tao sa itaas na maaaring mas malala pa kaysa sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating sa silid ang isang babaeng nasa 60. Maayos ang postura, simple ngunit halatang elegante ang damit, at may anyo ng taong hindi madaling nasisindak. Siya ay si Marieta Soliven, ang veteranang operations consultant na matagal nang kasama ni Don Severino sa pinakamahalagang uyag ng negosyo. Ito ba siya? Tanong ni Marieta, nakatingin kay Lirien. Oo, sagot ni Don Severino. At kung papayob siya, tutulungan mo akong ihanda siya. Umupo si Marieta sa tapat ni Lirien at tinitigan siya ng diretsyo. Hindi malupit ang tingin nito, ngunit matalim at matapat. Alam mo ba ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taong biglang nagkakapwesto? Tanong niya. Mahinang umiling si Lirien. Akala nila sapat na ang apelyedo. Hindi. Ang apelyedo ay nagbubukas ng pinto. Pero ang kakayahang mamuno ang magpapanatili sa iyo sa loob. Kung gusto mong hindi kakainin ng mga lobo sa loob ng Venturo, kailangan mong matutong tumingin, magsuri, at tumayo nang hindi kanila natutumba. Hindi iyon nakakaaliw pakinggan, ngunit sa kakaibang paraan, mas totoo iyon kaysa sa pangakong bigla na lang gaganda ang lahat dahil lamang sa dugo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang lihim na pagbabago sa buhay ni Lirien. Hindi muna siya inilantad. Sa labas, nanatili siyang parehong documentation assistant na pumapasok sa Venturo Holdings na tila walang nagbago. Ngunit sa ilalim ng gabing hindi alam ng iba, pinupuntahan niya ang mansyon ni Don Severino o minsan ay isang pribadong opisina kung saan siya tinuturuan ni Marieta at Attorney Isandro ng pundasyon ng negosyo. Paano basahin ang audit trails, paano tumingin sa contracts na may kahina-hinalang clauses, paano makita ang sistematikong pagnanakaw na nakatago sa formal na mga dokumento. Hindi lahat ng corruption ay nakasulat bilang corruption, sabi minsan ni Marieta habang may ipinapakitang supplier file. Minsan nasa sobrang presyo, minsan nasa paulit-ulit na vendor na may iisang contact person. Minsan nasa pabor na hindi na tinatanong dahil matagal nang nakasanayan. At dahil sa likas na sipag at pagiging masinop ni Lirien, mabilis niyang natututunan ang mga bagay na akala niya noon ay para lamang sa mga taong nakapagtapos sa mamahaling paaralan. Unti-unti, natutuklasan niyang ang pagiging maingat niya sa maliliit na papeles noon pa man ay siya ring kakayahang kailangan para makita ang mga butas sa malalaking sistema. Kasabay nito, nagkaroon din ng pagbabago sa buhay ng pamilya niya. Hindi palantad, ngulit sapat para maramdaman ng ginhawang matagal nilang hindi nasilayan. Sa tulong na tahimik na inayos ni Don Severino, nailipat si Isabel sa mas maayos na pribadong ospital nang muling lumala ang kanyang kondisyon. Nabigyan ng panibagong pagkakataon si Miko na maayos na maipagpatuloy ang pag-aaral. Pati na ang mga naiwang bayarin sa paaralan ay nabayaran ng hindi na nito kailangang magproblema pa. Ate, sino bang tumulong sa atin? Takang tanong ni Miko minsang magkausap sila sa telepono. Saglit na natahimik si Lirien. May mga mabubuting taong ayaw lang magpakilala agad. At ikaw ba okay ka na? Napatingala siya sa kisame ng inuupahang unit na pansamantalang nilipatan niya. Mas maayos kaysa dati ngunit hindi pa rin marangya. Hindi lubos, pero pakilamdam ko unti-unti na. Sa opisina, napansin ng iba na may kakaiba kay Lirien.
Hindi pa rin siya palaban sa paraang maingay, ngulit hindi na siya yuyuko ng todo kapag kinakausap. Hindi na rin siya agad natataranta kapag pinagbabantaan ng tono si Armand. May bago sa tindig niya. Isang tahimik na kumpiyansa na hindi mawari ng mga taong sanay siyang yurakan. Bakit parang lumalakas loob mo? Minsang patuyang tanong ni Cressa sa hallway. Tumingin lamang si Lirien sa kanya. Bakit po? Bawal ba? Sandaling natigilan si Cressa. Maliit na sagot lamang iyon pero sapat para maramdaman niyang may nagbago sa dating tahimik na target nilang pang-aapi. Samantala habang lumalalim ang lihim na pagsasanay ni Lirien, mas lalo namang tumitibay ang ebidensya ng kabulukan sa loob ng kumpanya. Sa mga audit files na ipinakita ni Marieta at sa legal trail na hinimay ni Attorney Isandro, lumabas ang mga kahina-hinalang galaw. Mga ghost suppliers na paulit-ulit lumilitaw sa procurement, padded invoices na pumapabor sa ibang executives, at internal routing manipulations na hindi lamang kayang gawin ng mabababang empleyado. At sa bawat hakbang, unti-unti nagkakalinaw ang mga pangalan. Kasama si Armand Keldran sa ilang irregular approvals. May mga pirma at special endorsements na tumuturo kina Kairos Badiola at Lenya Faustino. At sa likod ng ilang protektadong galaw, paunti-unting lumilitaw ang anino ni Leandro Almasan. Hindi lang pala ito tungkol sa pambubuli. Mahina ngunit matatag na sabi ni Lirien habang nakatingin sa isang set ng dokumento. Mas malalim pa. Oo, sagot ni Marieta. At iyan ang dahilan kung bakit hindi kanila dapat minamaliit. Ang dating inaakala nilang madaling durugin ang siya ngayong nakakakita sa mga dumi na matagal na nilang tinatago. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nagaharap ng lantaran ang mga kalaban, ngulit sa unang pagkakataon mula nang yurakan siya sa loob ng comfort room, hindi na lamang sugatan si Lirien. Unti-unti, siya ay nagiging handa. Unti-unti, si Lirien ay nagiging handa. Hindi iyon nangyari sa isang iglap. Hindi siya biglang naging matapang dahil lamang nalaman niyang may dugong almazan siya. Hindi rin nabura ng basta-basta ang alaala ng gabing minudmod ang mukha niya sa inidoro o ang mahabang taon ng pagtitiis sa San Isidro o ang takot na mawalan ng trabaho sa bawat maling tingin ng nakakataas. Ngunit sa mga sumunod na linggo, habang mas lumalalim ang mga dokumentong hinahawakan niya at mas lumilinaw ang mga katotohanang pinagsikapan nilang itago, unti-unti ring nag-iba ang bigat ng kanyang mga hakbang. Ang dating tahimik na pagtitiis ay napapalitan ng tahimik na paninindigan. Sa loob ng Venturo Holdings, patuloy na umiikot ang araw ng mga empleyadong walang ideya sa unos na malapit ng tumama sa itaas. May mga meeting, may deadlines, may nagpapanggap na maayos ang lahat. Ngunit sa likod ng normal na takbo ng opisina, maingat na inihahanda ni na Don Severino, Attorney Isandro, Marieta Sullivan at Nestor ang araw ng pagsingil. Isang gabi, sa pribadong conference room ng mansyon, magkakaharap sina Lirien, Don Severino, Attorney Isandro, Marieta at si Dovin Habrero mula sa IT. Nakalatag sa mesa ang mga folder ng ebidensya, notarized family records, DNA verification request and results na lihim ng naproses sa pahintulot ni Don Severino, kopya ng lumang testamento, audit summaries, procurement anomalies, at isang external backup file ng CCTV footage na matagal sanang naitago kung hindi dahil sa pag-iingat ni Dovin. Nagawan ko ng duplicate ang hallway footage bago pa tuluyang ma-wipe sa Central Review Archive, sabi ni Dovin. Itinuturo ang flash drive na parang maliit lamang ngunit kayang magpabagsak ng maraming tao. Hindi malinaw ang loob mismo ng comfort room pero klarong-klaro ang pagpasok nilang apat kasama si Lirien at ang paglabas nilang wala siya. May timestamp, may system log din ng attempted suppression. Tahimik na huminga si Lirien. Sa bawat pagkakataong bumabalik ang usapan sa gabing iyon, sumasakit pa rin ang sikmura niya. Ngunit ngayon, hindi na siya ang nanginginig na babae sa malamig na sahig ng comfort room. Ngayon, hawak na niya ang katotohanang matagal nilang inakalang may lilibing. Sigurado na po ba talaga? Tanong niya, mahina ngunit malinaw. Kapag ginawa natin ito, hindi na po ito mababawi. Sumagot si Attorney Isandro.
Hindi na. At iyan mismo ang kailangan. Ang mga tulad nila ay umaasa na takot ka pa rin na hindi mo kayang umabot sa punto ng pagharap. Tiningnan siya ni Don Severino ng diretso. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo, ngunit bilang taong may dugo ko at bilang taong personal ng sinaktan sa kumpanyang ito, ikaw ang may karapatan kung haharapin ba natin ito ng buo. Natahimik si Lirien. Sa isip niya, dumaan ang lahat. Si Isabel na hirap huminga sa kama, si Miko na nanginginig ang boses sa telepono tungkol sa bayarin sa eskwela, si Kuya Benji na nagbalot ng jacket sa kanya, si Pauline na nag-abot ng tinapay, si Nestor na unang sabin hindi lahat ng mali ay sa kanya, at ang sarili niyang matagal na yumuyuko para lamang mabuhay. Hindi na po para sa akin lang ito, sabi niya sa wakas. Kapag nanahimik pa ako, may susunod lang sa akin, may iba pang gagawing laruan ng mga taong ito. Bahagyang tumanggo si Marieta, waring nasiyahan sa direksyon ng isip ng dalaga. Iyan ang tamang pagsisimula ng pamumuno, hindi paghihiganti lang, kundi pagnanais na putulin ang maling sistema. Sa kabilang panig ng lungsod, may sarili ring pagkabalisa si Leandro Almazan. Lumalakas na ang kutob niyang may niluluto ang legal side at ang matandang si Don Severino. Ilang beses na niyang sinubukang kuhanan ng impormasyon ang mga tauhang matagal niyang nababayaran sa loob, ngunit napansin niyang unti-unti na ring nagsasara ang access sa ilang sensitibong records. Sa kanyang opisina, pabalik-balik siya sa paglalakad habang kausap sa telepono ang isa sa matagal na niyang contact sa operations. Anong ibig mong sabihin? May emergency board assembly? Malamig niyang tanong. Sir, confidential daw po ang agenda, galing mismo sa office ng Chairman Emeritus. Humigpit ang hawak ni Leandro sa telepono. Hindi siya nagpapaboard ng walang dahilan. May itinatago sila. Pagkababa ng tawag, mabilis niyang ipinatawag si Armand Celdran. Ilang minuto lang at nasa opisina na ang supervisor, halatang kabado na rin. Sir Leandro, may problema po ba? Tatanungin kita ng diretsyo, sabi ni Leandro, mababa ang boses ngunit matalim. Iyong batang si Lirien, ano na ba ang alam niya? Napatigil si Armand. Wala naman po siguro sir, tahimik pa rin naman siya. Bagamat, may pagbabago po sa ugali. Hindi na siya ganoon kadaling sindakin. Hindi ako interesado sa ugali niya, putol ni Leandro. Interesado ako sa kung bakit tila may proteksyon siya bigla. Walang naisagot si Armand dahil sa totoo, matagal na rin niyang nararamdaman niyon. May mga pagkakataong may ilang file siyang gustong i-redirect, ngunit tila laging natatapatan ng mas mataas na review. At lalong hindi niya mapigilang kabahan dahil sa mga bulong-bulungan na may backup daw ang ilang records na akala niya'y tuluyan nang nawala. Makinig ka, sabi ni Leandro. Kapag may lumabas na issue sa board, itanggi mo ang lahat at tiyakin mong ang mga taong dapat manahimik ay mananahimik. Ngunit huli na ang marami sa kanilang hakbang. Dumating ang araw ng emergency board assembly nang mas mabigat ang hangin sa buong gusali ng Venturo Holdings. Maging ang mga karaniwang empleyado ay ramdam na may hindi ordinaryo sa mga galaw ng mga executive. Maraming mahigpit ang mukha, maraming biglang ipinapasarang pinto ng conference area at may dagdag na security sa paligid ng main boardroom. Sa loob ng boardroom, isa-isang dumating ang mga pangunahing tao sa kumpanya, mga board members, senior executives, legal representatives at ilang piling department heads. Naroon si Cyrus Badiola, nagpipigil ng kaba sa likod ng formal na anyo. Naroon din si Lenya Faustino, nakatikom ang bibig at halakang naiirita sa kawalang linaw ng agenda. Naroon si Armand, pilit kalmado ngunit halos hindi mapakali ang mga mata. At syempre, naroon si Leandro Almazan, nakaayos, matagag ang postura at may niting kontrolado na para bang handa siyang mangibabaw anuman ang ilatag. Pumasok si Don Severino, alalay ang tungkod ngunit buo pa rin ang otoridad. Kasunod niya sina Attorney Isandro, Marieta, Nestor at sa pinakahuli, si Lirien. Parang sandaling tumigil ang buong silid. Marami ang napatingin sa kanya na tila hindi makapaniwala na ang probationary documentation assistant na kilala lamang bilang tahimik at madaling utus-utusan ay naroon sa antas ng pinakamakapangyarihang pagpupulong sa kumpanya. Ang iba ay nagtataka,
Ang iba ay naiinis, at ang iba, lalo na sina Cressa, Daphne, Jamila at Trina na hindi dapat naroon ngunit ipinatawag kalaunan bilang bahagi ng disciplinary hearing, ay namutla sa simpleng pagharap ni Lirien na tuwid ang likod at hindi na umiiwas ng tingin. Nagbukas ng pagpupulong si Attorney Isandro. Ang emergency assembly na ito ay ipinatawag dahil sa dalawang mabibigat na usapin. Una, ang formal na pagkilala sa isang lehitimong tagapagmana sa linya ng Almazan Family Holdings. Ikalawa, ang malawakang internal misconduct, corruption, harassment at evidence suppression na naganap sa loob ng Venturo Holdings. Agad tumayo si Leandro, tila hindi na kayang magpanggap na kampante. Hindi tayo maaaring pasukin ng kung sino-sinong claimant sa board matters nang walang masusiing proseso. Hindi agad sumagot si Attorney Isandro, sa halip, inilapag niya ang unang set ng dokumento sa gitnang screen at ipinasa ang certified copies sa mga board members, family records, historical private documents at ang finalized DNA verification. Ang prosesong hinahanap mo ay naisagawa na at ang resulta ay malinaw. Muling umalingaw-ngaw ang katahimikan sa silid habang isa-isang binabasa ng board members ang mga hawak nilang papel. Napatitig si Lenya. Napamula ng mahina si Cyrus sa ilalim ng hininga. Si Leandro naman ay unti-unting tumigas ang mukha. Hindi sapat ang DNA para sa capacity to lead, singit niya. Pilit ibinabalik ang kontrol. Kahit patotoo ang claim, hindi nangangahulugan na handa ang isang empleyadang walang background sa pamamahala. Doon unang nagsalita si Lirien. Hindi nga po sapat ang dugo lang, kalmado niyang sabi. Ngunit malinaw ang bawat pantig. Kaya nga hindi ako agad dinala rito. Tinuruan ako. Sinuri ko ang mga dokumentong matagal ninyong akala ay hindi mapapansin ng tulad ko. At marahil nga, kung titingnan ninyo akong tao noon pa man, mas maaga ninyo sanang naisip na kaya ko ring matutuhang lumaban. Napatingin sa kanya ang buong silid. Hindi mataas ang boses niya. Hindi siya nagwawala. Ngunit ang bigat ng sinabi niya ay tila mas tumama dahil sa pagpipigil at dignidad na matagal na niyang ipinaglalaban. At mong pag-uusapan ng pagiging handa, dugtong ni Marieta. Marami sa mga naritong matagal nung nasa pwesto ang napatunayang handang magnakaw kaysa mamuno. Iyon na ang hudyat ng ikalawang bagsak ng bagyo. Isa-isang inilatag ang audit findings, ghost suppliers na konektado sa magkakakilalang contact points, repeated inflated invoices, routing manipulations, approval patterns na paulit-ulit na tumuturo kina Armand, Cyrus at Lenya at indirect protective influence na may bakas ng opisina ni Leandro. Hindi pa man ganap na kriminal na hatol ang lahat ng iyon, sapat na upang yumanig ang loob ng board at magbukas ng formal na investigasyon. Hindi totoo yan. Biglang sabat ni Armand, halos nawawalan ng composure. Fabricated ang mga logs. Talaga ba? Tanong ni Dovin mula sa dulo, sabay turo sa digital trail na lumabas sa screen. Pati system override attempts mo noong gabing may insidenteng tinatakpan ka? Fabricated din ba? Mula sa gilid, ipinasok sa silid sina Cressa, Daphne, Jamila at Trina. Wala na ang yabang sa mga mukha nila, lalo nang sumama ang kulay ng balat ni Cressa nang ilabas ang hallway CCTV footage. Kitang-kita ang pagkaladkad nila kay Lirien papunta sa comfort room at ang paglabas nilang apat na wala ito. Hindi naman namin siya sinaktan ng ganon, sabi ni Daphne, agad na napahagulhol. Tumigil ka, putol ni Cressa. Ngunit halatang durog na ang tinig. Hindi lang ako ang testigo, sabi ni Lirien, humarap sa board. Nandoon si Kuya Benj, nandoon ang clinic nurse na si Rika, nandoon si Pauline na nakakita sa kalagayan ko pagkatapos at may pagtatangkang patahimikin ang insidente mula sa mismong supervisor. Lahat ng mata ay bumaling kay Armand. Sa puntong iyon, wala nang maayos na depensa ang mga sangkot. Ang pinakamasahol kay Leandro ay ang mabasag ang maingat niyang imahen na parang wala siyang direktang kinalaman. Maaaring hindi pa sapat ang lahat para sa agarang kriminal na pananagutan sa bawat isa, ngunit sapat ang mga ebidensya para sa matitinding administrative sanctions, suspension of authority, freezing of approvals, at external legal review.
Muling tumayo si Don Severino at kahit halatang mabigat na sa kanyang katawan ang haba ng pagpupulong, buo ang kanyang presensya. Sa harap ng board, sabi niya, formal kong kinikilala si Lirien Valeza bilang lehitimong apo sa dugo at bahagi ng direktang linya ng Almazan Family Holdings at dahil sa kawalan ng ibang mas direktang tagapagmana at sa umiiral kong kapangyarihan bilang Chairman Emeritus, itinatalaga ko siyang primary successor in trust, subject to structured transition oversight. Walang sino man ang agad nakapagsalita. Si Leandro ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi ito matatapos dito. Hindi nga, sabi ng malamig na sagot ni Attorney Isandro, dahil magsisimula pa lamang ang formal na legal na review. Sa mga sumunod na araw, mabilis na bumagsak ang mga haliging dating akala ng marami ay hindi matitinag. Sinuspinde at kalaunay tuluyang tinanggal si Armand Celdran. Isinailalim sa masusing investigasyon sina Cyrus Badillo at Lenya Faustino. Ang grupo ni Cresa ay pinatawanan ng termination, blacklisting recommendations at iniharap din sa kasong kaugnay sa workplace harassment at conspiracy in evidence suppression. Si Leandro, bagamat hindi agad tuluyang nawasak sa isang araw, ay unti-unting nawalan ng impluensya nang ipina-freeze ang ilang discretionary access niya at buksan ng mas malalim na legal scrutiny sa mga transaksyong pinaburan niya noon. Ngulit sa lahat ng iyon, hindi pinili ni Lirien na maging marahil o magpahingganti sa paraang padalos-dalos. Gusto kong may due process. Sabi niya kay Attorney Isandro nang kausapin siya tungkol sa susunod na hakbang. Hindi dahil naaawa ako, kundi dahil ayokong maging katulad nila, yung gumagamit lang ng lakas para manupil. Iyon ang naging pundasyon ng mga reformang agad niyang sinuportahan sa ilalim ng transition oversight. Nagkaroon ng mas mahigpit na anti-harassment policy, nagkaroon ng protected reporting channels para sa rank-and-file employees, binuo ang isang Internal Dignity and Conduct Office na hindi kayang basta takutin ng mga department heads. At sa mungkahi rin ni Lirien, isinama sa Employee Welfare Reform ang scholarship fund para sa mga anak ng mababang empleyado, isang bagay na malapit sa puso niya dahil alam niya ang pakiramdam ng batang muntik nang mapatigil sa pag-aaral dahil lang sa kakulangan. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw ng payapa si Don Severino. Bago iyon, isang gabi sa mansyon, kinausap niya si Lirien sa hardin kung saan mahina ang ihip ng hangin at tahimik ang paligid. Hindi ko na mababawi ang mga taon na nawala sa pamilya mo. Sabi ng matanda, hindi ko na rin maibabalik ang sakit na dinaanan mo. Pero nagpapasalamat ako na hindi ka naging mapait na tao. Napayo ko si Lirien. Minsan po, muntik na. Lahat ng may sugat, may sandaling gustong manait pabalik. Sagot ni Don Severino. Pero ang tunay na lakas ay nasa pagpiling magtayo, hindi lang magwasak. Pagkatapos ng pagpanaw ng matanda, mas tumindi ang responsibilidad na iniwan sa kanya. Hindi man siya agad naging buong pinuno sa formal na titulo, siya ang naging sentro ng Transition Council ng Almazan Group. Sa ilalim ng gabay ni Marieta at Attorney Isandro at sa tulong ng mga taong napatunayang may integridad tulad ni Nestor, Pauline, Dovin at maging ni Kuya Bench na kalaunay inilipat sa mas maayos na facilities role na may mas disenteng benepisyo, nagsimulang magbago ang kultura sa loob ng Venturo Holdings. Nailipat si Isabel sa mas tahimik na tahanan at nagkaroon ng maayos na gamutan sa huling taon ng kanyang buhay, at kahit nanatili ang bakas ng hirap sa mukha nito, mas malinaw na ngayon ang kapayapaang matagal nilang hindi natikman. Miko naman ay nakapagtapos sa wakas, tanga ng diploma na halos imposible sana kung nagpatuloy ang dati nilang kapalaran. Sa araw ng graduation ni Miko, tahimik lamang na nakatayo si Lirien sa gilid, suot ang simpleng ngunit elegante ng damit. Nasa bulsa niya ang lumang panyo ng ina. Sa kamay niya ang maliit na larawan ni Isabel na nakangiti, isang ngiting hindi man marangya ngunit totoo. Ate, sabi ni Miko matapos bumaba sa entablado, luhaan ngunit nakangiti. Hindi dahil sa'yo wala ako rito. Umiling si Lirien at yinakap ang kapatid. Hindi, nandito ka dahil hindi ka sumuko. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dumaan siya sa bintana ng kanyang opisina sa Venturo Holdings. Mula roon, tanaw ang milungsod na minsang naging simbolo ng pang-aapi at takot. Ngunit ngayon, hindi na iyon ang parehang Maynila para sa kanya. Hindi dahil yumaman siya,
Hindi dahil may bago na siyang apelyidong pwedeng ipanglaban, kundi dahil lang dating dukhang dalagang minudmod sa inidoro at itinuring na walang halaga ay natutong tumayo ng hindi na humihingi ng pahintulot sa mga mapang-api. At sa halip na gawing opoy ng paghihingganti ang sugat na kahapon, ginawa niya itong ilaw para hindi na muling maligaw sa parehong dilim ang mga susunod sa kanyang dadaan.